Kapag hindi ka nirerespeto ng anak mo, gawin mo ito 6 na paraan para mabalik ang respeto. Alam mo ba yung pakiramdam na dati, ikaw ang inaasahan ng mga anak mo, pero ngayon, parang ikaw na ang binaliwala. Dati, ikaw ang gumagabay. Ikaw ang sakripisyo ng sakripisyo. Pero habang tumatanda ka, mapapansin mong may nagbabago. Minsan, hindi ka na pinapakinggan. Minsan, binabalewala ang opinyon mo. At minsan, masakit man aminin, parang ikaw pa ang nagiging pabigat. Kung nararanasan mo to, normal lang na mainis, magalit o magtampo. Pero tandaan, ang sigawan at argumento, hindi yan ang solusyon. May mas mabisa, mas tahimik, at mas respetadong paraan para maibalik ang tingin at respeto ng mga anak mo. Kaya ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 6 na makapangyarihang paraan para maibalik ang respeto ng anak mo, kahit sa edad na ito. Handa ka na ba? Tara, simulan natin. Action 1. Tigilan ang paghabol ng approval. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga magulang, lalo na habang tumatanda, ay ang sobrang paghahabol ng approval ng mga anak nila. Baka napansin mo na rin, lagi mong iniisip kung paano mo sila masisiyahan. Lagi kang nag-a-adjust kahit labag sa loob mo. Lagi mong inuuna sila, umaasang kapalit nun ay mas lalong pagpapahalaga. Pero ito ang totoo, habang habol ka ng habol ng appreciation, mas nawawala ang respeto nila sa iyo. Naalala ko si Aling Margaret. Dati, malakas ang boses niya sa pamilya. Pero habang tumatanda, palagi na siyang nag-a-adjust para sa mga anak niya. Tahimik lang kapag binabara siya. Umaasang sa pamamagitan ng katahimikan, mapapanatili niya ang kapayapaan. Pero ang nangyari, nasanay ang mga anak niya na walain siya. Kaya kung gusto mong ibalik ang respeto ng anak mo, tigilan ang sobrang paghabol. Maglagay ng boundary. Matutong magsabi ng hindi kapag kinakailangan. At panindigan ang opinyon mo kahit hindi nila magustuhan. Dahil sa oras na ma-realize nilang kaya mong tumayo para sa sarili mo, dun din babalik ang respeto nila. Action 2. Huwag makipag-away, maging halimbawa. Kapag minamaliit ka ng anak mo o binabaliwala ang sinasabi mo, natural na gusto mong makipagsagutan. Pero eto ang sikreto. Ang respeto hindi nakukuha sa sigawan. Nakukuha sa presensya at dignidad. Isang halimbawa, si Mang Frank. Dati siyang teacher, kaya sanay siyang iginagalang sa klase. Pero sa bahay, binabaliwala siya ng mga anak niya. Sinubukan niyang makipagtalo, pero lalo lang lumala ang sitwasyon. Hanggang sa dumating ang araw na tumigil siya sa argumento. Nagsimulang magsalita ng mahinahon, diretso, at may kumpiyansa, parang wala siyang kailangang patunayan. At unti-unti, napansin ng mga anak niya ang pagbabago. Hindi dahil napasigaw siya, kundi dahil nakita nila ang dignidad niya. Kaya kung gusto mong respetuhin ka, ipakita sa kanila kung paano magdala ng sarili. Ang katahimikan na may dignidad, mas malakas pa sa libu-libong salita. Action 3. Bawasan ang emotional dependence. Isa pang pagkakamali ng maraming magulang ay ang sobrang pagdepende sa mga anak para lang makaramdam ng halaga. Mahal na mahal mo sila, syempre. Pero kapag ipinapakita mong sila lang ang dahilan ng kasiyahan mo, nagiging pressure yon para sa kanila. Naalala ko si Aling Helen. Laging naghihintay ng tawag mula sa mga anak niya. Kapag walang tumawag,
siya na mismo ang tatawag paulit-ulit. Pero dahil doon, naging parang obligasyon na lang ang pagbibigay ng atensyon, hindi kusang loob. Hanggang sa napagod siya, kaya nagsimula siyang gumawa ng bago. Naghanap ng hobby, lumabas kasama ang mga kaibigan, at nag-focus sa sariling kaligayahan. At alam mo ang nangyari? Mas madalas siyang tinatawagan ng mga anak niya. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto na nila. Kaya tandaan, kapag ipinakita mong kaya mong maging masaya kahit wala sila, mas mataas ang tingin nila sa iyo. Action 4, magtakda ng boundaries at panindigan ito. Kung pinapayagan mong bastusin ka, balewalain ka, o tratuhin ka ng parang hindi mahalaga ang opinyon mo, asan ang respeto doon? May kilala akong si Mang Robert, isang businessman dati. Malakas ang leadership niya sa trabaho, pero sa bahay, pinapalampas niya lahat. Kapag ini-interrupt siya, tahimik lang. Kapag minamaliit siya, hindi pumapalag. Hanggang isang araw, nagbago siya. Kapag ini-interrupt siya, sinasabi niya, magpapatuloy ako kapag handa ka ng makinig. Kapag minamaliit siya, sagot niya, hindi mo kailangang sumang-ayon, pero nararapat na irespeto mo ako. At doon lang natutong mag-adjust ang mga anak niya. Tandaan, ang boundaries hindi para lumikha ng gulo, kundi para ipaalala na may halaga ka at hindi pwedeng tapakan lang. Action 5. Huwag laging magbigay kung walang appreciation. Isa sa pinakamabilis na paraan para mawala ang respeto ng anak mo ay ang sobra-sobrang pagbibigay, kahit hindi naman na-appreciate. Kasi kapag lagi mong ibinibigay lahat, nagiging entitlement, hindi gratitude. Tulad ni Mang George, lagi siyang handang tumulong sa mga anak niya, pera, oras, lakas. Pero imbes na magpasalamat, parang normal na lang sa kanila. At nung siya ang nangailangan, halos wala siyang natanggap na tulong. Kaya huminto siya. Hindi na siya agad-agad nagbibigay. At nung nangyari yon, dun lang natutong magpasalamat ang mga anak niya. Kaya simple lang. Kung hindi nila pinapahalagahan ang effort mo, huwag mong hayaan na abusuhin ito. Turuan silang respetuhin ang generosity mo. Action 6. Magkaroon ng sariling buhay. Isa sa pinakamalakas na paraan para ibalik ang respeto ng mga anak mo ay ipakita na mayroon kang sariling mundo. Tingnan natin si Eleanor. Nung namatay ang asawa niya, lahat ng atensyon niya binuhos niya sa mga anak niya. Pero imbes na mapalapit sila, lalo silang lumayo. Hanggang sa magdesisyon siyang magbago. Sumali siya sa book club, nag-travel kasama ang mga kaibigan, at nag-volunteer sa community. At ito ang nakakatawa, nung nagsimula siyang mabuhay para sa sarili niya, mas naging interesado ang mga anak niya sa kanya. Kaya kung gusto mong respetuhin ka, ipakita mo sa kanila na buo ka bilang tao kahit hindi umiikot sa kanila ang mundo mo. Ating isummarize. Mga kaibigan, ang respeto hindi hinihingi sa sigawan o argumento. Ito ay nai-inspire. Kaya tandaan ang 6 na ito. Una, tigilan ang habol ng pag-apruba. Ikalawa, huwag makipag-away, maging halimbawa. Third, bawasan ang emotional dependence. 4, magtakda ng boundaries at panindigan ito. 5, huwag laging magbigay kung walang appreciation. 6, at higit sa lahat, magkaroon ng sariling buhay. Kapag ginawa mo ito, makikita ng mga anak mo ang tunay mong halaga.
At ang respeto na akala mong nawala na, unti-unting babalik, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil ipinakita mong karapat-dapat ka dito. Kaya ngayon, gusto kong tanungin ka, alin sa 6 na ito ang pinakatumatak sa iyo at plano mong simulan? I-comment mo sa baba dahil gusto naming marinig ang kwento mo. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang content na makakatulong sa ating mga seniors at pamilya. Maraming salamat sa panunood at tandaan, kapag minahal mo at nire-respeto ang sarili mo, kusa itong ibabalik ng iba, lalo na ng sarili mong mga anak.